Yo, what's up mga kaibigan? Nandito tayo magkwentuhan. Pag-usapan natin ang ilang players na may malakas na posibilidad na matrade sa kalagitnaan ng season. Unahin na natin si Zion Williamson. Ang former number 1 pick ay may star potential pa din, subalit dahil sa kanyang pagiging injury prone ay mas kinikilala na ang franchise player ng New Orleans Pelicans sila Trey Murphy at Herb Jones. Malaki ang in-improve ng pisikal na itsura ni Zion, subalit nakita na natin ito noon at nagkakaproblema nga siya na mapanatili ang ganitong shape na nagre-resulta sa mga injuries niya. Last chance na nga ito ni Zion mga kaibigan, kapag pumalpak pa siya ay hindi malabo na sa trade ang kanyang bagsak. Sunod naman ay si LaMelo Ball, ang former Rookie of the Year winner at third youngest All-Star ay mukhang sa trade na nga ang bagsak dahil ayon mismo sa Hornets front office ay hindi sila magdadalawang isip na i-trade si LaMelo Ball kapag walang pagbabago na nakita sa kanya, mapa-attitude man ito o sa performance niya sa loob ng court. Individually ay solid ang pinapakita niya, subalit 5-on-5 nga ang NBA basketball at hindi naman ito 1-on-1. Sunod ay si Trae Young. Ang Atlanta Hawks ay may solid team sa ngayon at posibleng isa sila sa may mga pinaka-talented na lineup sa Eastern Conference. Ganun pa man ay may expiring contract na nga si Trae Young at hanggang ngayon ay hindi ito binibigyan ng contract extension ng Hawks. At kapag naging free agent siya sa off-season ay most likely nga aalis siya sa Atlanta Hawks at mawawala ito sa kanila ng walang kapalit. So might as well trade him dahil mataas din naman ang value nito sa trade market. Andyan din si Lauri Markkanen, ang all-star mula sa Finland ay nabubulok at nasasayang nga ang talent sa Utah Jazz na walang planong manalo at least sa ngayon. Si Markkanen nga ay under contract pa ng matagal sa team na ito, subalit hindi nagkukulang ng interest sa kanya sa buong NBA. At madalas na may nag-i-inquire sa kanya regarding a possible trade. Easily pwede nga siya maging number 2 o number 3 option sa isang championship caliber team. Habang si Tyler Hero naman ay pwede din natin may sama sa usapan na ito dahil sa ngayon ay wala kang matinong superstar ang Miami Heat. Ang best player sila ay si Hero at Bam Adebayo, dalawang player na all-star level subalit not enough to be a franchise player. Si Tyler Hero ay matagal nang nasasama sa mga trade rumors at madami na nga ang nakaabang sa kanya. Ang possible trade sa gitna ng season ay hindi malayo sa katotohanan. Habang on a lesser degree naman ay si Darius Garland ng Cleveland Cavaliers. Ang kanyang depensa ay malaking problema ng Cavs. Matagal na din nga siya nasa trade rumors. Sadyang hesitant lang nga ang mga team na kunin siya dahil sa kanyang mahigit 40 milyon na sahod sa bawat taon. Magaling siya subalit ang kanyang depensa ay hindi nga pang starting point guard caliber lalo na sa tuwing playoffs na madalas siyang ma-expose. Sino ba sa mga pangalan na nabanggit natin ang nice yung matrade sa gitna ng season?